Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma inireklamo sa Ombudsman kaugnay sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Actually, ang funder component dyan, by virtue of his position, si DOF Secretary Recto. Kasi siya yung nag-implement. Bigla ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, pinaiimbestigahan sa mababang kapulungan ng Kongreso. If this is not investigated thoroughly and independently, we send a dangerous message that in this country, those who know too much are disposable, and those who steal public funds are untouchable. Pinal na resulta ng investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Yusek Cabral dapat munang hintayin bago magbigay ng konklusyon ayon sa Philippine National Police. Of course, it shows that the pieces of evidence that were gathered show that there is suicide. Pero hindi pa natin masabi. Mga na-recover na gamit mula sa hotel room ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral sinimulan ng siyasati ng Philippine National Police. Computer at files sa opisina ni Cabral ibinigay na ng DPWH sa Ombudsman. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection or panggamit ka lang inside the bag. While the medications, we secure that, we put that into the study. Hiling na holiday furlough ni na Curly Discaya at 3 dating engineers ng DPWH na nakadetine sa Senado, hindi pinagbigyan ni Senator Panfilo Lacson. Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, tiniyak na sapat ang biyahe ng bus patungo sa mga probinsya. Marami po tayong mga bus companies na nag-commit to add their supply. And then syempre naman po, today po, marami po tayong mga LTFRB personnel na nag-i-issue na rin ng special permits para lang din po makatugon dun sa demand natin. When Life Gives You Tangerine, hinirang na Best K-Drama ngayong 2025 ng Time Magazine. Pilipinas umakyat ng 7 pwesto sa 2025 Government Artificial Intelligence Readiness Index. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi pwedeng bisitahin sa ICC Detention Center ngayong holiday ayon sa kanyang anak na si Kitty Duterte. Labi ni former DPWH Yusek Catalina Cabral positibo sa antidepressant drug ayon sa PNP Toxicology Report. Umano'y kaugnayan ng mga cabinet secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa budget insertions, hearsay lamang ayon sa Malacanang. EDSA Rehabilitation, umarangkada na. Mabigat na trapiko idinadaing ng ilang mga motorista. Mahirap talaga kasi Pasko nga, tapos na timing traffic pa masyado. Magmula umaga, pangatlong ikot ko pa lang to, Bikutan. Pangatlong ikot. Wala pa. Siguro, tama pang boundary pa lang. Wala pang diesel, wala pang tutubuin, wala pang maiuwi. Department of Health muling nagpaalaala sa publiko sa masama at mapanganib na epekto ng paputok. 28 mga biktima ng paputok na itala ngayong Disyembre. Pinapaalala po rin ng DOH na delikado at nakamamatay ang mga paputok. Atin pong salubungin ang palapit na taon ng ligtas. Huwag magpaputok, gumamit na lamang ng ligtas at alternatibong pampaingay at pailaw. O manood na lamang ng community fireworks display sa inyong lugar. 17 insidente ng sunog na sanhi ng mga paputok na itala ngayong taon ng Bureau of Fire Protection. 40 insidente ng sunog na itala noong December 24. Pero sabi ko nga, wala pa tayo sa peak of the season talaga ng injury at fatality at nawa ay wala na, no? Wala nang additional na firecracker and pyrotechnics related. Pulis, arestado matapos na magpaputok ng baril sa harap ng 3 menor de edad.
Commissioner Rosana Fajardo nagsumite na ng courtesy resignation sa Independent Commission for Infrastructure epektibo sa December 31, 2025. Mga natitirang referral sa Office of the Ombudsman kaugnay ng flood control project anomalies tinatapos na ng Independent Commission for Infrastructure ayon kay Justice Andres Reyes. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste iginit na hindi nagsisinungaling sa mga isinapublikong proponents ng infra projects. Kasi sabi ni Secvin sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa publiko ito. Kaya mas gusto ko sana na si Secvin na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Malacanang tiniyak na walang cover-up sa ginagawang investigasyon sa flood control projects anomaly. Private hospitals handa na rin sa posibleng health injuries and emergencies kasabay ng pagpapalit ng taon. Ang mga hospitals naman po right now prepared, especially for mga nasa end of the year, for the firecracker-related injuries. And yun po, pati po yung mga gamot at mga solitants. They will be 24/7 nakaantabay sa mga hospitals. At firecracker online selling mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police. Wala po kaming namamonitor na nagbebenta ng dart bomb. Pero sa online po, meron po mga nagbebenta. Yun po yung aming tutugisin, tuhulihin po.